here's the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park AMK Mini Series Wave 3. And we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figures lahat ang meron tayo dito. But before we start, special shout out muna sa YOLO Park for sending us this full set ng YOLO Park AMK Mini Series Wave 3. Once again, YOLO Park, thank you so much! Now, just a little disclaimer lang, I'm not sure kung ganito talaga yung box pag binibigay nila sa kanilang mga affiliates because PTR, well, affiliate tayo sa YOLO Park. Pero nakita ko na din kasi yung packaging ng mga mini series na Wave 3 which is same tulad ng Wave 1 and 2 nila na mas malalaki yung boxes. Anyway, boxes lang naman yan. So, check na natin isa-isa. Let's start po na dito kay Ironhide. Yan. Packaging nila. Ang ganda ng box. Holographic talaga. And at the back, wala namang nakalagay dyan gaano. Sa side is yung assembly part lang ni Ironhide. And sa kabilang side, obligatory product shot ni Ironhide. On top, Transformers YOLO Park. And at the bottom, just wordings. May kasama din siyang alt hands which is isang naka-open palm, ganyan, and isang naka-close fist ng ganyan. Yan. Or parang weapon wielding niya. And ito naman yung weapon na kasama kay Ironhide. Yan. Generic lang naman, isang buong color. Naka-bang-bang niya dito. And of course, my card din na kasama. Holographic card din. Ganda. Code QR ng YOLO Park. Bisitahin nyo daw sila. Yeah. Moving right along, nandito na si Ironhide. Nabuo na natin siya nung nag-live tayo. So actually, lahat nung nanditong YOLO Park is nabuo na natin. So check mo na natin yung pinaka-details ni Ironhide. Ayan, ang ganda. G1 na G1 talaga si Ironhide. Kala mo, lumabas sa screen sa likod. Nice. Ganda, no? Ganda rin. Para sa articulation niya, of course, yung head na rotate, may look up ng ganyan, look down na ganyan. Good. Meron siyang Creed moment with arms wide open and of course, na-rotate yan. May rotation din dito sa may bicep. Yung kanyang elbow bend, ganyan. And of course, yung kamay na-rotate din yan. Meron siyang ab crunch, which is good. And then, meron din siyang waist rotation dyan. Yung kanyang Van Damme split, ganda. And yung kanyang high kick, ganyan. Yung kanyang back kick, ganyan naman. Meron din leg extend itong mga mini series na to, which is super cool. Naglagay sila ng leg extender na sa liit ng scale nila. And of course, na-rotate din sa thigh part. And yung kanyang knee bent, wow, ganda. Parang double jointed. Pero actually, isa lang Pero ang ganda. Fully bent yung kanyang knees. And of course, sa paa niya, ball jointed yan. So, na-rotate. May up na ganyan and down. And pwede pang ma-tilt and may tiltage pa na ganyan. So, kung gusto natin pahawakin yung weapon ni Ironhide, siksik lang natin yan dyan. So, ito na, si Ironhide! Pew pew bang bang! Next, we have here naman si Ratchet and ang kanyang packaging. And sa likod, same lang nung sa iba. Sa kabilang gilid, ito naman yung kanyang instructions. So, mapapansin nyo na wala na siyang weapon na kasama. Although, meron siyang V-fin na kasama. Sa kabilang side, obligatory product shot. Ratchet sa ibabaw, YOLO Park Transformer sa ilalim, puro wordings lang. And sa loob ng box niya, kasama din yung kanyang card. Ito naman yung pinaka-card niya. Ratchet sa likod, QR ni YOLO Park. Ang pinaka-included lang na accessory sa kanya is yung kanyang alt hands na open palm din na ganyan. And yung kanyang close fist naman or weapon wielding na. Moving right along sa ating main figure, ito na si Ratchet. Check natin yung pinaka-details niya. Ang ganda. Parang lumabas din talaga sa TV. Meron naman din siyang TV sa gitna. Hindi TV yan. Yan yung itsura niya sa likod. Nice. Ang ganda. Cool. And then, para sa kanyang articulation, of course, yung head niya na-rotate din yan 360. Meron siyang arms wide open na ganyan. And na-rotate din yan sa bicep niya. Na-rotate din yan. Yung kanyang elbow bend. Ganda din ng ganyan. And of course, yung kamay na-rotate yan. Meron din siyang ab crunch. Mihinga siya. Buhay pa si Ratchet. And then, sa waist rotation niya, meron ganyan. Yung kanyang Van Damme split, meron. Maganda. And yung kanyang high kick and back kick, ganyan. Meron din siyang leg extend dyan. Thigh part, na-rotate. Yung kanyang knee bend, ang ganda din. Yung knee bend, fully bent. And then, na-rotate siya sa paa. May up na ganyan. And down and tiltage pa na ganyan. Yan si Ratchet.
Next, let's proceed naman. Transformer Cyberverse na si Bumblebee. Yan ang itsura ng packaging niya sa harap. And sa likod, same lang ng iba. Sa kabilang gilid is yung assembly part or instructions ni Cyberverse Bumblebee. On the other side, obligatory product shot ni Bumblebee. Ibabaw, Europark Transformers, and sa ilalim, wordings. Pag na-unbox natin, kasama lang yung kanyang card dito. Actually, matitigas yung mga card nila. Parang cardboard talaga. And holographic. Ang ganda rin. And sa backside, QR ng YOLO Park. Yung pinaka-accessories naman dito ni Cyberverse B is ito lang, dalawang kamay niya. Isang open palm lang ulit. Ganyan ang itsura niyan. And isang closed fist na gun wielding na din. Nandito na ngayon si Cyberverse Bumblebee. Actually, na-surprise ako sa kanya. Sa lahat ng mga in-unbox namin nung live, isa to sa parang surprisingly good si Bumblebee. Ang ganda, ang ganda ng design niya. Oh, di ba? Astig. Astig yung pinaka-itsura dito ni Bumblebee. Ayan, check mo pa yung details niya. Ang ganda niya. So, parang hindi ko na-expect na isa siya sa magugustuhan ko sa buong Wave 3 na to. So, para sa kanyang articulation, yung head niya, naro-rotate yan, 360. May look up na ganyan, look down na ganyan. Yung shoulder pads niya is nagagalaw din yan. Pwede siyang ma-side ng ganyan, ma-up ng ganyan, and ma-down ng ganyan kasi ball-jointed yan. Yung kanyang Creed moment with arms wide open, ganyan. And then, of course, naro-rotate yung buong shoulder, biceps, may rotation din siya dyan. Yung kanyang elbow bend, maganda rin yung elbow bend. Sa kamay niya, naro-rotate yan. Meron naman siyang ab crunch, nakakahinga naman siya ng konti. Kaso hindi gaano halata kasi nakaharang itong parang windshield ng sasakyan niya dyan. Although, meron siyang waist rotation dyan. And then, yung kanyang Van Damme split, maganda pa rin yung Van Damme split. And yung kanyang high kick, ganyan. Yung back kick niya, ganda din. And of course, meron din siyang leg extender dyan. Yeah, pwede ma-extend yung kanyang legs. Dalawa yan, either. Pwede nyo ma-extend dyan. And then, may rotation just sa thigh part. Knee bend, hanggang ganyan. Pwede na. And then, yung sa paa niya, may down na ganyan and up na ganyan. Gusto ko lang i-appreciate yung gimmick na ginawa nila dito sa may gulong part sa may paa niya. Ayan, no? Di ba? Akala mo part talaga ng mechanism niya dito sa pinakapa niya, which is good. Tapos may tiltage pa na ganyan. Sad to say, wala na nga rin ibang accessories dito si Cyberverse B, pero ang astig pa rin niya. Next, we have here naman ang ating IDW na si Orion Pax. Ganyan ang itsura ng packaging niya sa harap. Pack na pack. And sa likod, same lang ng ibang packaging. Sa side, nandito na yung instructions ng kanyang pagbuo. So actually, hindi nyo na kailangan ng manual kasi dito pala makikita nyo. Sa kabilang side, obligatory product shot ni Orion Pax. On top, YOLO Park Transformers and sa ilalim wordings. Pag na-unbox natin siya, nandito yung card niya. Ang ganda kasi hawak niya yung Matrix of Leadership. Although, ang nakalagay dito sa card natin is ito yung transparent version. Pero, hindi naman siya yung transparent version. Ibig bang sabihin nun, meron pang Orion Pax na may transparent version. Regular version lang hindi siya transparent version. Di ko alam kung nagkamali lang ng bigay ng card sa atin or ito lang talaga yung card na binibigay sa mga regular na Orion Pax. Sa likod, QR lang ulit ni YOLO. And may kasama siyang Bang Bang dito. Yan. Generic lang din na Bang Bang. All black lang din yan. Pero wala na siyang kasamang mga alt hints. Kaya nandito na si Orion Pax. Ito yung kanyang regular version. Yan, pogi-pogi pa din dito si Binatang Prime, si Tutoy Prime, kasi Tutoy pa daw siya dito. Hindi pa siya talaga Optimus Prime. Pero ang ganda rin ng itsura niya, astig pa rin naman. I wish dapat yata ito black. Hindi ko alam kung gulong niya to. Feeling ko dapat gulong yan. So dapat color black yan. Ayan yung backpack niya sa likod. Ganda rin sa ilalim. Good, good. Ang ganda rin ng face. Ang ganda ng face. And then, para sa kanyang articulation, yung head niya, naro-rotate yan, 360. May konting look up si Prime na ganyan, and may look down din siya na ganyan. Arms wide open, Creed moment, maganda rin. And of course, naro-rotate yan 360. Yung sa bicep niya, naro-rotate din yan. And yung kanyang muscles or yung kanyang elbow bend, ganyan. Kitang-kita lang yung ball joint niya doon. Kamay niya, naro-rotate din yan, 360. Meron siyang ab crunch, nakakahinga naman dyan si Orion Pax. And then, meron din siyang waist rotation dyan. Pwede pa siyang mag-wiggle-wiggle na ganyan. Dito sa skirt niya, yung side wheels niya, hindi pa maangat ng ganyan. So, para wala siyang hindrance pag nag-Van Damme split kayo ng ganyan.
kasi fully split siya. May leg extension ng ganyan para kung i-high kick nyo naman siya ng ganyan, todo high kick. Then yung kanyang back kick, todo back kick din si Orion Pax. Sa kanyang thigh part, naro-rotate din yan. And sa kanyang knee bend, maganda yung knee bend niya. Akala mo double jointed. And then ang ganda rin ng mechanism nila doon. Pagdating sa paa niya, may up na konting ganyan and may down din na ganyan. And of course, may mga tiltage din siya. Kung papahawak natin sa kanya yung kanyang weapon, diba? Astig ni Orion Pax. Pew, 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 pew. Next, we have here naman si Orion Pax na special coating version. Ang ibig lang sabihin nun, yung color no kaninang Orion Pax natin is mas matingkad lang or metallic color ginamit sa kanya. That's why sa box niya, dito sa likod, same lang sa kabila. Sa gilid, Transformers AMK Mini Series Wave 3. Sa kabila, Transformers AMK Mini Series Wave 3. Sa ibabaw, AMK Mini Series Wave 3 Yellow Park Model Kits. And sa ibabaw, wordings. Pag na-unbox natin siya, nandito yung kanyang card. Same lang din yung card nung kaninang Orion Pax natin. And then nakalagay din dito is transparent version. Pero special coating version dapat tayo dito. So dalawang card ang nakuha kong ganito pero wala naman tayong transparent version. Anyway, pareho lang. Ang maganda dyan is meron siyang alt hands ngayon. Kasama itong kanyang dalawang closed fist. Pwede siyang pang weapon wielding. Also, ito is may kasama na ring weapon which is yung kanyang bang bang. And then, ang maganda dito sa special coating na to, may kasama siyang Matrix of Leadership. Yan naman ang details niya. Astig, panis, merong Matrix of Leadership. Moving right along, eto na si Orion Pax, ang ating special coating. So kung mapapansin ninyo, ayan lang ang pinaka pagkakaiba niya. Sa screen natin, medyo konti lang yung pagkakaiba ng red niya. Mas halata yung silver and white, of course, and yung kanyang blue. Pero sa personal, mahalata mo naman yung pinaka-difference nila. Actually, mas astig itong version na to kasi syempre, mas makintab, makinang na yung version niya. Obviously, mas maganda tong version na to. Pero check pa natin yung details niya. Ayan, ang ganda. Kasi yung pagka-silver niya dyan. Diba? O sabi na, black dapat yun eh. Kasi dito black na, may gulong na. Dito sa regular coating, hindi pa. Ayan, difference sila. At least dito may paints na, which is good. Ayos na, ang ganda na. Then, yan din yung kanyang backpack. And then, sa kanyang articulation is yung head niya. Na-rotate din yan. 360 and may look up din siya na ganyan and look down din na ganyan. Feed moment with arms wide open, ganyan. And of course, na-rotate yan 360. Yung kanyang bicep, na-rotate din yan ganyan. Kanyang elbow bend, ang ganda ng elbow bend. And then, yung kamay niya is na-rotate din ng ganyan. Ito yung sinasabi ko sa kamay niya. Yan, no? Hindi siya closed fist, pero parang maghahawak siya ng kape. Tsaka yung thumb niya, putol na putol yung thumb. Hindi ko lang bakit parang ang weird nung thumb ni Orion Pax dyan. Pero mamaya, pahawak natin sa kanya yung Matrix of Leadership niya. Dito sa kanyang waist, ganun din. Nakakahinga din siya dyan. May ganyan. Pwede siyang huminga-hinga dyan. And of course, may tiltage din siya na ganyan. Yung sa waist, naro-rotate ng ganyan. Yung sa wheels, dito sa skirt niya, sa side skirt is na aangat din yan. Yan. Same lang doon sa isang Orion Pax natin. And of course, may leg extend din niya ng ganyan. Kaya pwede rin mag-high kick ng ganyan. Back kick. And of course, yung kanyang Van Damme split. Naro-rotate din sa kanyang thigh part and yung kanyang knee bend. Yan. Ganda rin yung knee bend niya. And yung paa niya may konting up and down na ganyan. And of course, may tiltage din dyan. Ang problem dito sa kamay niya, pag ito yung hand na ginamit mo sa kanya, is hindi siya kakasya dyan, yung beng-beng niya. Ayaw talaga. Not unless, papalitan mo yon nitong kanyang gun-wielding na kamay, yon sa swak na doon sa kamay niya. Yung kamay niya na yan is designed para hawakan niya yung kanyang Matrix of Leadership. Although masikip, sobrang sikip nitong paglagay ng kanyang Matrix of Leadership. Then, itong kabila, pahawak din natin sa kanya. Ayan. Ayan, no? Paghawak niya ng Matrix of Leadership niya. Astig, di ba? Maangas to special coating na Orion Pax. Next, we have here naman ang ating DOTM Bayverse Megatron. Ayan yung kanyang packaging sa harap and sa likod. Same lang sa iba. Sa gilid, nandito yung kanyang instructions sa pagbuo. Sa kabilang gilid, obligatory product shot niya. Ibabaw, Transformers Dark of the Moon Yellow Park. Sa ilalim, wordings. Pag na-unbox natin siya, nandito yung kanyang card. Astig na itsura niya dyan. And sa likod, QR lang ni Yellow Park. Para sa Megatron natin, isa lang yung kanyang accessories, which is yung kanyang shotgun, baby. Ganda rin ng details. Punong-puno din ng details. Yung kanyang shotgun. Yun nga lang, one color na lang din. Isang buong silver lang. Moving right along, nandito na si Megatron Bayverse natin. Ha 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 ha!
I think sa buong wave na to, ito yung pinaka-ayaw ko. Isa lang ang question na pumasok sa isip natin. Bakit ganyan yung kulay niya? Why? Although, may mga nakita na ako sa internet na nag-customize nito. Ay, ang ganda ng kinalabasan. Front check na lang natin yung pinaka-overall details niya. Damage na yung sa head niya. Astig pa rin naman yung details. Yung color lang talaga eh. Sa color tayo nadali. Diba? Kasi silver and parang hindi mo alam kung brown or kulay avocado yung binigay sa kanya. Sayang tuloy yung details niya. Mas maganda nga sana kung silver na ganyan and then darker silver na lang ito. Or gray. Kahit hindi silver, kahit hindi metallic coating, di ba? Please darker silver na lang. Kaysa yung ganyang green. Napaka-off talaga kasi nung kulay na binigay sa kanya. Sorry, Megatron. Maganda yung details mo. Maganda ang details. Pero sa kulay tayo sumablay. Anyway, para sa kanya, ang articulation, yung head niya, tatatanggal. Yung head niya is may look up na ganyan and look down na ganyan, which is good. And then, of course na, pag nilorotate, natatanggal yung natatanggal siya sa peg niya. Niro-rotate natin. So, wag yun na lang daw siyang i-rotate. Dito sa shoulder niya, itong parang pinaka-shoulder pad niya dito. Ball jointed din naman yan. So, may konting articulation yan dyan, yung pinaka-ibabaw. Para siguro hindi ka magkaroon ng hindrance pag i-articulate mo na yung pinaka-shoulder niya. Kasi yung shoulder niya is kaya mag-arms wide open ng ganyan. And of course, naro-rotate din yan ng ganyan. Dito sa bicep, naro-rotate din yan. Yung kanyang elbow bend, ganda ng elbow bend. Tsaka yung effect na yun, no? Again, nandun sa parang pinakagulong niya, nakakapit, pinaka-articulation niya, which is good. And then, yung kamay niya, naro-rotate niya ng ganyan, dahil ball jointed lang naman yan. Wala siyang any ab crunch. Yun lang. Sa buong wave, parang siya lang din yata ang walang ab crunch. And then, yan naman siyang waist articulation. Yan. Yung kanyang Van split, hanggang ganyan lang yung kanyang splits. And meron din siyang leg extend. And yung kanyang high kick, ang taas na high kick, panis. And yung back kick, hindi gaano kasi tumatama na dito eh. Isa-side mo ng konti para lang makapag-back kick siya ng mataas. Wala nang any rotation dito sa thigh part, pero yung kanyang knee bent, ganyan, ang kanyang knee bent, ang ganda. Fully bent naman, kahit na hindi double jointed yung kanyang knee. And then, yung kanyang paa, may up ng ganyan and down na ganyan. Ganda rin. And of course, ball jointed yun, so may tiltage din na ganyan. Sa kamay ni Megatron, dito sa kabila, hindi niya pwedeng hawakan dyan yung kanyang shotgun kasi kakaiba yung kanyang kamay dyan. So, dito lang sa right hand na meron siyang peg mismo doon. Yan, may peg hole, then yung kamay niya may peg na itutusok na lang natin doon yung kanyang shotgun. And of course, yung thumb niya pala dito is nagagalaw din. Yan, astig yan. So, ito na si Megatron. Hawak yung kanyang shotgun. Bujum, bujum. Hindi ko lang kung saan siya magsesecute. Pero kung di naman niya gagamitin yung shotgun niya na yan, pwede niyang ilagay yan dito sa likod. May lagayan siya ng shotgun dyan. Ayan. O, diba? Astig. Astig si Megatron. Next natin, nandito na ang ating Bayverse Optimus Prime. Ganyan ang packaging niya sa harap. And sa likod, same lang sa ibang box. Sa side, nandito yung kanyang instructions sa pagbuo. Sa kabilang side, obligatory product shot niya. Sa ibabaw, Yolo Park Transformers Dark of the Moon. And sa ilalim, wordings. Pag na-unbox natin si Prime, nandito yung kanyang card. Ang ganda rin. Sa likod, si Yolo Park and yung kanyang QR. Para sa Prime na to, may kasama siyang alt hands, which is itong parang hindi ko alam kung weapon wielding din to kasi meron siyang peg tulad nung kay Megatron. Ayan, no? Kanyang parang pinaka-palm. So parang doon mo yata ilalagay yung weapon niya. Basta yan lang yung pinaka-hands niya. Yan. And then yung kabila is close fist na or yung kanyang pinaka-weapon wielding din kasi may butas din naman yun kahit papano. So I don't know kung paano mag-workout yung mga kamay niya na yan. Pero meron naman siyang kasamang blades. Ayan. Hindi naman siya Energon blade eh kasi solid lang siya na metal. So blade lang. Opti-blade. Ito ang kanyang Opti-blade. Dalawa yan. Kushing-kushing. Tapos isusuksok lang natin yan sa kanyang arms. Mamaya, subukan natin yan. Moving right along, ito na ang ating Bayverse Prime. Ang ganda. Ito ang pinaka-favorite ko sa buong line na ito. Just look at the details, bro. Look at the details. Wow. Wow. Sa size niya na to, parang scorpion yung paa niya. Pero sa size niya na to, di ba? Ang ganda ng details niya. Grabe, ang ganda, oh. Look at the size. Pero yung details, di ba? Ang astig ang astig. Oh, ha? So, para sa kanya, ang articulation, yung head niya, naro-rotate siya 360. May look up siya na
ng konti. And look down na ganyan. Yung kanyang shoulder pads na open din yan ng ganyan. Kung lilipad siya siguro, I don't know yan. Baka pwede siya maging jetpack. Pero para lang yan, hindi magkaroon ng hindrance pag mag-arms wide open na siya ng ganyan. May quid moment siya na ganyan na pwede rin ma-rotate ng ganyan. And then yung kanyang bicep, rotate din yan. And yung kanyang elbow bend, double jointed sa lahat ng mga na-unbox natin ngayon. Itong si Bayverse Prime ang may double joint. So double jointed siya. Makita nyo naman dyan yung mga pins, diba? And then yung kanyang kamay is naro-rotate siya 360. Wala na din siyang any ab crunch. Sayang, hindi siya binigyan ng ab crunch. Pero meron naman siyang waist rotation dyan. And then para sa kanyang Van Damme split, meron siya. Buong-buo din yung kanyang Van Damme split. And then may high kick siya na ganyan. Back kick halos wala kasi nakaharang itong part na to. And may rotation din siya dyan sa thigh part. Yung kanyang knee bend, ang ganda ng knee bend niya. Yung sa paa niya, may up na ganyan and then down na ganyan ng konti. Pero ball jointed kaya may tiltage din na ganyan. Ang ganda lang talaga, appreciate it. Even yung mga paints niyo, yung mga fire niya. Ang ganda. Buong-buo yung details ni Prime dito. Even dito sa chest niyo. Sa kanyang alt hands, ito yung sinasabi ko sa inyo na isa pa niyang alt hands. Yung kanyang parang ray gun or salute. Saludo! Pero, yung weapon niya, try natin ikabit ng kanyang OptiBlade. Ipepeg lang natin siya doon. Kisiksik lang natin ng pagganyan. Yan! So, ito na si Blade. Come and get me, Decepticons! Ang ganda! Ang pogi ko, di ba? And lastly, we have here si Bayverse ulit na Optimus Prime. Same lang nito, pero this time, yung transparent version naman niya. So, ganito yung packaging niya sa harap, sa likod. Same lang nung sa iba. Sa gilid, Transformers AMK Miniseries. Sa kabilang gilid, Transformers AMK Miniseries Wave 3. Sa ibabaw, AMK Miniseries Wave 3, YOLO Park, and sa ilalim, wordings. Yung card ng transparent Optimus Prime natin dito, yan, ganyan. Optimus Prime transparent version dito. Pero ang ganda rin ng card na dito. Sa kabila is QR lang ng YOLO Park. Now, para sa Optimus Prime naman na to, meron din siyang alt hands. Ito naman yung mga alt hands niya. Ganun din, same lang din nung sa isa, meron siyang parang salute na hands. Yan, saludo. And then, yung kanya, open palm ulit na hindi ko talaga alam kung anong weapon dapat yung para dyan. Kasi, again, merong peg eh. Pero transparent yan, dalawa na yan. Isa sa maganda accessories dito is yung kanyang Energon Blade. This one is Energon na talaga kasi orange na yung kulay niya, di ba? Energon na Energon. Same lang din naman nung blade dun sa ordinary Prime natin. Pero this one is transparent na orange. Ang ganda. Moving right along, nandito na yung ating transparent na Optimus Prime. Ang ganda niya. Ako lang ba may weakness sa mga transparent na figures, na mga toys? Ang ganda oh. Ang ganda, I appreciate no. Transparent na Optimus Prime. O, di ba? Apaka-astig. Kahit na hindi natin gaano makita yung pinaka-details niya, transparent eh. I think maganda yan pag tapatan niya ng ilaw. O, di ba? Mas umaangat eh. Yung details niya. O, yun o. Di ba? O kaya sa likod mo ilagay. Ganda. Para siyang tinawag ng mga 13 primes. Astig. Para sa kanya articulation, same lang din naman siya nung Optimus Prime na ito. So, yan ang pagkakaiba nilang dalawa. Makita nyo naman, di ba? Yan ang pagkakaiba. Ilagay na lang natin yung kanyang pinaka-weapon dito. Yan. Para makita natin kung gaano kaastig etong transparent Prime na to. Ganda! Washing! Washing! Pero for me, parang mas maganda pa rin itong hindi transparent. Pero gusto ko to kasi transparent siya. Para sa height ng bawat isang AMK miniseries natin dito, si Ironhide is mga nasa 4.5. Of course, same lang sila ni Ratchet. Si Bumblebee, 4.25. Si Orion Pax matangkad eh. Mga nasa almost 5 inches eh. Actually, parang 5 inches na si Orion Pax. Si Megatron, mas matangkad. 5.25 or almost 5.5. Yung Prime natin, almost 5 inches lang din. Yan. So, yan ang kanilang mga height. Kung gusto niyo lang makita, nakasama yung Wave 1 natin ng AMK miniseries. Hindi ko siya mapapakita sa inyo kasi wala na. Nabenta ko na yung Wave 1 ko eh. Pero kung gusto niyo makita naman yung Wave 2, ayan na yung Wave 2 na AMK miniseries. O diba, party-party na silang lahat. Meron din tayo dito ng transparent na Hound. So partner sila na. So meron din tayong Unicronus. And then may Fembot na tayo dito ng RC. O diba, astig. Party na. Ang price range nung bawat isa ang AMK miniseries natin Wave 3 is around 400 up to 550 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha ng specific copy ninyo or kukuha kayo ng isang buong set na. I'm not sure kung mas mababa, ita-times yun na lang kung ilan itong makukuha ninyo. And hindi ko rin sure kung makakakuha kayo, makaka-avail kayo sa local market nung transparent version
na Bayverse Prime and special coating na Orion Pax. Kasi lumalabas nung nakita ko sa mall, parang hindi naman na sila blind box eh. Kasi kung blind box yan, eh safe to say na baka chase sila or baka special box sila makukuha. But I'm not sure kasi isang buong set na to na pinadala sa atin ng YOLO Park. So there you have it now guys. Ito na ang ating YOLO Park Transformers AMK Mini Series Wave 3. What do you think of this whole set? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, although hindi siya tulad nung Wave 2 natin, dito kasi rumble sila. Merong Bayverse, meron IDW, meron Cyberverse, and meron din G1. Pero overall sa lahat ng ito, again, ang pinaka-favorite ko talaga sa lahat is itong Optimus Prime Bayverse. Ang pinaka-less na hindi ko talaga gusto sa lahat is itong si Megatron Bayverse din. Pero may special mention ako dito sa Orion Pax na to na special coating kasi ang ganda rin talaga niya. And also itong Cyberverse na Bumblebee. Gusto ko yung details niya and talagang surprisingly na nagustuhan ko rin siya. How about you guys? Meron na ba kayo ng buong set na to? Let me know naman sa comments down below kung sino ang pinaka-favorite nyo sa lahat at sino rin yung pinaka-ayaw nyo sa Wave 3 na ito.